So, umiyak ka? Opo, grabe iyak ko noon. And then, parang sabi ko, uuwi na ako sa bahay, uuwi na ako sa Pilipinas, bakit ba ako nandito? Tapos naisip ko na, hindi pwede ako umuwi kasi may ano pa ako, Goal. may goal pa ako. May pa akong kailangan na tapusin. Yung experience ko po dito ay iba naman sa Philippines kasi dito mafe-feel ko yung mga bata na good follower po sila sa rules and regulations kasi when I was teaching in the Philippines, I was assigned in coastal area and then I experienced some like those behavior nga yung door yung sa Islam yung mga pero dito iba yung na-experience ko. Kaya, Mas okay. Mas okay. Depende kasi yung ano. Sa amin nitong apat siya yung pinakagusto. Kami lahat parang ang hirap na transition. Ako lang yung tapos Parehas kami. First grade ako sa Pilipinas, first grade din ako dito. Kaya kitang-kita ko yung diferensya. Kasi sa Pilipinas, tatayo lang ako, titingin. Okay na. Tatahimik na. Takot sila sa akin. Dito kahit tatayo ako, titingin. Kahit lalapit pa ako, kaganon ka. Parang wala silang nakita. Parang, kahit sabihin, oh teacher, you're there? Wala. And then, sa akin po mag-jama, 4 po kami yung grade 5 teacher dito. Tapos, yung mga kasamahan ko, ang laki ng boses nila. Tapos sabi ko, sa Pilipinas, ako yung pinakalaki ng boses. Tapos sabi na, Marian, you're too good for your children. Try to make your voice louder. Loud, hindi na ba yung loud? Na-amaze ako kasi loud naman talaga ako, pero hindi, mas louder pa sa akin. Tapos usually busy doon sa Philippines, tapos dito wala lang, math lang siya science yung ko. Kasi focus sila sa sa education, hindi sa paperwork. Activities. At saka, yung ako na dumating, I came here 2022, September. It happened na mag-fall break noon. Pero 1 week ako nag-observe sa mga teachers, ganyan. Pero yung bumalik ako after 10 days ng fall break, ayun yung transition na talagang napakahirap sa akin. Kasi yung substitute teacher ko, pinoprotesta ako kasi kinukonvince niya mga bata na hindi ako makapasok sa school. Kasi matatanggalan siya ng trabaho mahirapan siya. Ngayon pero wala magagawa kasi hired na ako nakapirma akong kontrata, lahat-lahat. Ngayon yung first week of teaching ko, ito talaga ang sabi agad ng bata, are you qualified to teach in America? Okay, so I was pissed off that time. Kasi I've been teaching here, I've been teaching in education for 38 years. And then, it's happened na, dito lang ako tatanungin na, and this sagot ko sa bata what do you want me to print? My bachelor, my masteral, or my doctoral? By the way, do you know the difference between masteral, bachelor, and doctoral? No, miss. Okay, just sit down. Thank you. Because Din ma-experience akong ganyan. Then the following week, sila, okay, na ganyan ako, explain ako. You're a fucking Asian teacher. I hate you. What grade ka, ma'am? Grade 11, grade 10 and 11. Sabi ko, okay. Ang aking reaction doon, hindi ako nagalit. I just stayed calm. Sabi ko sa kanila, isn't it embarrassing that the Asian teacher is teaching you in front of you? I'm educating you. But, yan yung nyo sa akin. Sabi kong gano'n. Sorry. Just listen. If you don't want to listen. Tinitest ka nila. Okay, tinitest yung patience natin. Being a Filipino teacher. Pero pasensyosa naman yung mga guro ng Philippine teacher. Tapos, pinatawag ako ng principal. Doon aware ang principal sa sinabi ko. Anyway, ma'am, if I have 3 students complain, well, I have 175 students, so I still have 172 students who willing to listen and to learn. So, dun aware yung na hindi pala basta-basta ang mga Pilipino. So far, 2 lang kami noon, ngayon 5 na kami. Kasi nakita niya yung performance namin 2. Kasi iba kasi yung magturo yung mga Pilipino with a heart kasi tayo, di ba? Kaya every morning makikita nila na tayo
Intuto tayo sa mga bata. Hindi tayo titigil pag hindi natin nakikita na may learning Oo, sila. tapos Ganun tayo. ito na yung tinuturo ko ngayon, di mata ko ngayon, okay na ako kasi naka 1 year na ako eh. Alam mo ba, tinuruan ko silang kumanta ng Tagalog. Sabi ko, sige, let's sing a song, but this is a Tagalog song. They are willing to listen. 1, 2, 3, una-unahan tayo, 4, 5, 6, sa balong malalim. So, they are willing to, kasi talaga yung kung ano lang, kung yung yung willing ka talaga i-educate ang mga bata, gagawin mo ang lahat para sa kanila. Pero at first, parang hesitant silang pumalo sa'yo, di ba? Parang silang, Kasi nga yung transition natin na from Asia, coming to US, tas sasabihin pa ng bata sa, welcome to America. Sabi ko, what do you mean? So, ibig sabihin, pinoprove mo na ang character ng American hindi maganda. Sabi kong gano'n. So, yung nakita nila sa akin, yung as a mother, as a teacher, na may puso, na nagtuturo sa kanila. Kaya yung ang bata ngayon sa akin, okay na sila. Yun yung sinasabi ko sa mga estudyante ko. Na I have a kids at home who is just the same at your age. So, as yung pag punong-una, sinabi ko, paano ko kaya makuha yung parang trust nila, na makikinig sila sa akin. Kaya sinabi ko sa kanila, you know what, I'm your second mother here. Tapos sabi, nagtatawanan sila kasi parang first time nilang narinig yun. Kasi tayo sa Pilipinas, treat natin sa kanila anak. Kaya yun ang sinabi ko, pag first kong sinabi yun, parang nagtatawanan pa sila. Tapos paulit-ulit ko, every day, sinasabi ko sa kanila yun, every morning, no. I'm your second mother here. It's not that your mother just like at home. You have a mother at home, so I'm your mother here at school. So kaya parang naunti-unti ko rin nakuha yung nila, trust, makikinig na sila. Pag nagagalit ako, parang medyo nakikita ko na rin na natatakot sila. Pero at first, parang ayaw nila, antigas. Talagang inaano lang nila yung pasensya natin. Tinetest nila hanggang saan tayo. Parang nabasa ko na nakita ko rin yung sa isang YouTube before na parang dragon daw siya sa Pilipinas. Pagdating niya sa US, kahit yung usok ng pagka-dragon niya nawala. Sabi ko, totoo pala talaga. At saka, kahit skillful ka doon sa Philippines, pagdating mo dito, yung trabaho mo, magtuturo lang talaga. Totoo. At saka kaibahan dito is, yung bago, parang first week ko lang dito, yung mga bata, ayaw parang wag na wag mong iiwan. Wag na wag mong iwan sa classroom. Kasi sa Pilipinas, minsan, okay, dyan lang muna kayo, pupunta ako office. Diba? You have to write this copy this on the board. Hindi kasi pwede may dito. Hindi pwede. Kahit mag-CCR ka, you need to call somebody to attend to your class. Wag mo talagang iiwan. Pero pag time na naobserbaran po kami, kasi marami na kaming beses inobserbaran ng mga principal, master teacher, hindi na kami takot. Kasi sanay kami. Feel lang, yung kaba-kaba. Iba kasi ang ating training sa Pilipinas. Rigid talaga yung training natin as a teacher. Kahit papaano, hindi tayo pwedeng matakot sa ganun. Kasi yan ang pinaka naka-edge natin dito kasi hindi na tayo takot. Parang ba din po, nakaupo lang sila. At saka we don't care we don't care how they write our observation. I still have my job. Ganun yung tsaka basta isipin natin, dollar earner ako. Yes. Pero hindi naman natin pinupulot yan, pinaghihirapan natin. Totoo. At lahat ng pride natin, sinuswalo natin para sa pamilya natin. Kaya sabi ko nga kasi from Indonesia nga ako family-oriented ng Indonesia. Sabi ko sa mga bata, papakita ko sa kanila kung papaano ang magtrabaho papaano magtrabaho para ang iyong anak makikita nila kung ano yung fruit ng mapinagtrabahuan. Kaya ang aking mga anak, mga titulado ng lahat. At saka dito ko na rin naranasan yun. Kasi sa Pilipinas parang dito ko naranasan na hindi ako, minsan may araw na hindi ako nakaupo sa teacher's table ko. Oo. Yes, hindi palagi pwede. siya. Kailangan talaga. Especially for me, first grade. So, after I gave my, parang yung lesson, tapos nagpa-follow sila. Talagang kailangan nagra-round ako. Mag-move. So, kaya minsan tinitingnan ko yung chair ko, hindi ko nagagamit yung for the mo. Kasi yung mga bata ko, ako kulit, tapos hindi sila nakikinig. Yung kulang siguro sa classroom management kasi kailangan na dito routine talaga, di ba? Tapos yun,
first period, first hour, hanggang nag-third hour. Wala, ano ba to? Yung tapos na talaga, yung tanglulumo ko, ano ba to? Parang naiiyak talaga ako, ma'am, kasi parang yung mga bata dito, iba talaga sa Pilipinas. Pag sinabi mo quiet, they keep quiet. Dito, quiet! Hangin! Wala sila narinig. Ano ba to? Ano ba pinasukan ko? Tapos sabi namin sa kanya, sabi namin sa isa't isa, wala na nag-ano sa atin, napunta kayo dito. Oo, Kaya mag-ano tayo, diba? Kami apat, mag-usap kasi kami. Oo. Kami dalawa, kami nag-iiyakan ng mga first month siguro. Mga first, Ako second lang month. siguro nakangiti. Parang Ako lang yung talaga nakangiti. Ganun talaga, for first 3 months, iiyak ka lang sa bahay, kinabukasan, pag Thursday na, yay! Yes, Talaga. Salamin na. Tapos another day na, Monday Yes na po. naman. Ganun. Ganun. Tapos, nasasanay din naman ng mga bata. Ano rin naman sila respectful din naman sila kung ipapakita mo talaga na ikaw ay teacher Firm ka talaga, sa firm ka. iyong klase. Kala ng mga teachers, madali lang. Oo. Pero sa totoo, Di, alaki kaya ng Ay, sahod hindi. namin. Malaki din yung responsibilidad. Talaga. ganun. Meron naman kasing transition time. Yes. Na mahirap talaga sa una, pero pag tagal-tagal mo, Okay naman tayo. Ibig sabihin, after 3 months, okay na kami. Nagti 3 months kami. So, okay na kami. Okay na tayo after fall break. Transition. Sa private kasi ako. So, mas tamed ang mga bata doon. Mas cooperative ang parents. So, dito kasi may language barrier. So, kailangan kunin mo yung loob ng magulang. Sa resource kasi, hindi katulad nyo na kayo yung teacher, homeroom teacher, di ba? Kami nagpo-pull out. So, meron kaming time umupo. Wala ako. Marami kami upuan, di ba? So, yun. So, ang napansin ko lang, pag may mga batang nag-attitude na hindi ko makuha sa buuhang saway, after, ini-meet ko siya one-on-one. So, minsan, madalas pala, nagiging okay kami. Kasi meron pala siyang pinagdadaanan. Pwedeng, ilang cases na adopted siya, drug baby, tapos, High school ba ka, ma'am? grade 4, 4th, 5th grade. 4th, 5th, 4th, 5th. So, yun. So, pag nakausap ko sila, individually, nagbabago na yung attitude nila sa akin the following day. Parang tapos meron nga one time, may autism. So, gusto, yung kasi sa Pinas, parang, ako yung sundin mo. Ako yung teacher diba? Dito, natuto akong makinig. So, pinakinggan ko siya kasi hindi nag-work yung gagalit ako, gagalit siya. Lalo kami mga ganun. Basta ang bata may problema. Oo. Ganun. So, ang nangyari, parang may umaano sa akin, mag-apologize ka kasi hindi mo pinakinggan siya. Para masyadong diniin yung, meron din siyang sinasabi. I mean, meron din siyang point. Kaso, ito lang ako. So, ang ginawa ko dapat imamayon ng referral ko na kasi nung nakikipag-fist bump ako, ginanon niya yung kamay ko. Ayaw niya. So, ayaw niya. So, hindi pa siya ready. So, ang ginawa ko, nung nag-usap kami, tinanong ko siya, bakit ka naiinis? Bakit? Sinabi nga niya na, you don't listen to me. Ganun. Sinabi ganun. Ganyan. Tapos nung nag-sorry ako, I'm sorry. Yun, umiyak siya. Siya yung umiyak. Tapos sabi ko, I think you have to apologize to me too because when I was trying to do the fist bump, you did this to me. Oh, I'm sorry. Gumanon siya. So, after nun, okay na kami. Meron lang ako isang bata siguro na kasi may problema siya talaga sa home. Usually, home ang problema. Same Kaya nga Pinas. untouchable sila. Huwag mo So, I have to yung hair nila, huwag mong gaganon. Ay, oo. Yes, ako hindi. Kasi Kahit sila pag nag-hug sinabi sa akin, mo, lang. can I hug you? Kasi yung may problema ang bata. Pag sinabi na yung yes, hahug ko, okay. Are you okay? Mag-hug sa akin. Ganun. Pero Minsan ang kaya mga pag bata, malaki kaya kasi yung 5th yung grader dito. experience din ako na, I'm sorry. Don't touch me. You're touching me. Na-shock ako. Tapos napaisip ako, bakit kaya? Tapos nalaman ko, dun sa aming synergy, ando kasi yung profile ng bata, sexually harass ka siya ng
hindi naman stepfather niya. So, trauma siya. Sa akin po, pag ganito lang, okay lang ka? Ganun. Ayaw naman. Okay lang ka talaga. Okay lang ka. Are you okay? Sa high school? Tapos, Sa high school, okay, ayaw. ka Ayaw. naman. I have Talagang kailangan mo pag-aralan yung profile ng mga bata. Bago mo gawin niya, i-touch mo siya, ganyan, talagang kailangan yun. Tapos kapag ang bata yung sped sila, ay, talagang pagkabilugan ng buwan, umasa ka na kinakimasa. Nagtatanggol sila. Mayroon kaya kami sa mga na, maraming Meron akong sa maraming kagat. Totoo, kasi yun Five yung over. experience Yan, mo ngayon ko lang yan nalaman. Kasi sa Pilipinas, wala Wala mga naman. plan-plan yung mga bata doon. Wala. Walang teacher lang may lesson plan. Yung bata wala. So dito na, mayroon akong 5 over plan. Parang first 2 weeks, ang hirap. Hindi ko siya maintindihan. Tapos, parang may gustong gawin at hindi niya nagawa. Pumupunta siya sa sulok, nagaganon. Kahit anong sabihin ko, hindi siya lumalabas. Or pumapasok sa under the table siya. Kahit ilahin mo, hindi talaga siya. Pag lalo mo siyang hihilahin, lalo siyang ayaw. Ngayon naintindihan ko na sasabihin ko muna, okay. Kasi ang gusto niya, kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Kaya ngayon sasabihin ko, okay, this one. Gagawin muna natin tong activity. After mong matapos ang activity, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. Then after that one, I'm gonna give you a star. You like that? So, yes. So, ang dami niyang star. At wala na ako naging problema. Ang nagawa ko po is more on games kami na small kids. So gusto nila yon. So yun po yung binibigay ko sa kanila. Kasi Walang masyadong problema sa elementary. On my end, I have 2 kids. Meron ko isang bata na siguro dahil may family problem. So parang sa akin niya binubunton yung galit niya. Na nagto-talk back, sinisigawan ako, ganon. So nung nakausap ko yung mom niya, sabi niya, ganon din siya sa akin sa bahay. So sabi ko, can we work it out during fall break? Sabi ko, and then I will get back to you. Like on Monday, like after fall break. Then yun po, nakaschedule kami mag-usap. So, ano po siya, nagre-resist siya. Parang ayaw niya talaga akong papasukin sa ano niya, sa life niya na, I am good for you na si Miss Lambino is hindi ka niya i-judge yung ganyan po. Wala. Ang hirap niya i-reach out. 3 months ko na pong ginagawa yun. mga bata, parang kulang sila sa kasi mga worksheets noon. Kasi sa akin, early in the morning, magbigay na ako ng okay, 1 question to each, mag-practice kayo ng kasi ang hirap kaya ng numeracy skill nila, lalo na pag mental. Tapos sabi ng bata, Miss Emperor, why do you work so hard? Oh, this is my job. No, don't work too hard. Ganun pa talaga sila sa Tapos akin. ikukumpara ka pa sa ibang sa kanilang teacher. Yung teacher ko, hindi naman nagtuturo. Kaya nga. Ganun Ganun sila. Kaya nga sila nag-hire ng Filipino teachers. Kaya sabi talaga kasi alam Ma'am nila Gemma, yung don't work quality too of teaching. Nag-work too hard pa ako. Parang okay naman talaga ito. Ganun talaga. Normal mo Nasasabihin pa, doon kami. Nagsi-cellphone lang kami. We're just doing Dito ayaw mo kami mag-cellphone. free time. No free time in my class. Ganun talaga sila mga Ang free time lang po nila sa akin is 5 minutes before lunch break. Kaya talagang sinisavor nila yung akong ibigay. Sabi ko, other than that, we don't have free time in my Miss Lambino's class. Sabi ko pong gano'n. Kaya sinabi kong free time ay talagang in-earn nila yung 5 minutes na free time nila. Kasi hindi po pwedeng laging bigay ka ng bigay sa kanila. Masasabihin sila, you are the nicest teacher that we had. Sabi ko, only 2nd grade. Because our teacher First in 1st grade. Ganun Just like giving us papers. Without We hear sa that aming one. discussion. Yeah, we hear that too. We hear that Tapos sabi one. pa nga sa kanyang bata, I like the way you teach to us. Sabi ko, oh really? That's great. Kasi mag one-on-one tayo minsan. Kasi tapos she needs this skill. So, i-pull out mo sa small group discussion. Meron pa pala akong isi-share, ma'am. Yung batang nagpa-fuck akin last time, ng first year of teaching ko, nag-approach siya sa akin ngayon. I love you na. Miss, sabi niya gano'n. Sabi niya sa akin, kung nakinig lang ako sa'yo, sana hindi ako bagsak sa'yo. Sabi gano'n. At saka, yun ang ano niya sa akin. Tsaka, napaiyak naman ako nung sinabi ko, I love the way you teach, Miss. Napaiyak ako, ma'am, noon sinabi ng batang. Kasi itong batang ito talagang pasawa. Pagdating ngayon ng after 1 year,
pumunta sa akin, nag-approach, I'm so sorry, Miss. At least, Hinag na pa na-realize ako. niya. Kaya ako At naiyak. least, Sabi ko, uy, na-appreciate pala niya yung ginagawa Huwag kang ko." mag-alala. Yung nag-email sa'yo, mag-ano sa'yo yun. Marirealize mo. Email sa'yo, yung Hindi, kasi yung iPad ng babae kasi yung may, akala ko yung babae yung nagsabi niya. Sabi ko, what's this Jayden? Tapos hindi na siya nag-reply. The following, pala, sinabi ko, ano yung sinabi mo sa akin, Jayden? Siya, huh? I didn't do that. Kasi daw, yung papunta daw sila sakay sila ng bus, kinuha daw yung nung isang friend niya na lalaki, yun daw ang nag-email. So, hindi pala yung estudyante mo Hindi, yung talaga. babae. So, email pa ha? Sa email. Very formal ng email. At least, hindi yun inaoral talaga. Written yun. So, may proof ako. Screenshot ko, pinaano ko sa Principal. Suspended? Kinausap niya yung lalaki. Kinausap lang. Kasi Tapos mayroon naman, dito mga full day siyang warning, wala. tapos mayroong second offense, ganun. Kasi nandun sa nila sa... Hindi agad-agad i-suspend. So mayroong first warning, tapos second warning, oral, tapos meeting with the parents pa, ganun-ganun. Kasi mga proseso kasi sila. Mag-retreat kayo mabuti. And then, I mean, be mentally, emotionally, spiritually, number one. Be strong. Dapat din, okay ka sa family bago ka umalis. As much as possible, mag-bond kayo or something like that. Tapos, kung gaano ka strong yung faith mo sa Pinas, dalhin mo dito. Kasi, pag hindi mo dinala, dun Pwede umiyak. Pwede Pwede umiyak. diba? Ilabas mo lahat. Iiyak mo sa Diyos, iiyak mo sa friends. May faith ka kasi hindi ka makakaisip ng negative, negative action. Kumbaga, lagi mong makikita na may dahilan kung bakit pinagdadaanan mo ang lahat at magiging strong kapag katapos. Yun ang hawakan. Pagdating ko dito, emotional. Kasi hindi mo talaga bago ako nakarating ito, akala ko okay lang. Ang sarap. Parang ang nasa isip ko, parang ang sarap ng buhay sa Amerika. Pagdating ko dito, ay, ang hirap pala. So, doon ko natutunan yung parang kapit ka lang sa Diyos. Doon. Tapos, pray mo lang lahat. Yung mga hinanakit mo, yung parang, hindi siguro depression, pero yung lungkot. Tapos, kasi namimiss mo yung family mo, mag-isa ka lang. Tapos, masasabi talaga, mahirap talaga. Mahirap yung sa school kasi bago ka lang, na-culture shock ka. Maraming barrier. Tapos, bago yung system. Tapos, kailangan mo lang talaga parang matutunan yung lahat plus prayer, faith, at saka yung relationship mo sa family mo. Pag alam mong nandyan yung family mo, nakasupport sa'yo, parang doon ka huhugot din ng lakas. At saka wag mo kalimutan yung goal. Number 1 yung goal mo. Bakit ba ako nagpunta dito? Ganon. Hindi ko na ganun ka-easy, pero Front lang pala yun. but still, it's worth it. Yeah, it's worth it talaga. Kailangan mo lang talaga ng parang tatag. Lakas ng loob, yeah. Spirit and parang proper mindset. Trust na hindi ka naman siguro papupuntahin ni Lord ito kung walang go, walang rason para lang mapunta dito. Just trust the process din. And sad ka man, it's just a day. Tapos wag mo lang tambayan. Daanan mo lang. And then, another day na naman. For ka mag-fly from the Philippines, you have to be open for embracing changes. Kasi mayroon talagang mga malaking pagbabago ng pagdating mo dito. Tapos, if you have strong determination within yourself, you can overcome those challenges. And of course, with God, nothing is impossible with God. And sa mga nag-a-apply na mapunta dito sa Amerika, hindi namin kayo i-discourage. As long as you are very open for new changes and embrace it wholeheartedly, we can make it. Gusto ko kasi itong pinasukan ko. Hindi ako nagsisi, walang regret kahit kahit sobrang hirap ng dinaanan, pinagdaan lahat ng iyak, pumayat ako, as in talagang pumayat na ako, pero pumayat pa ako ng bata. Opo talaga. Tapos, pero gusto ko kasi siya. Sabi ko ganun kay Lord, sabi ko, pinag-pray ko to, alam ko hindi ako ganun kabuti, anak mo, ganun, yung may nagawa akong mali, pero binibless mo pa din ako. Sabi ko, kaya, ibigay mo sa akin to and I will
make it worth it. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos eto dumating ang Teach USA, dumating yung mga bagong friends. Si Manja. Bago ang Teach USA, kaya siya pumayat na depression. Talagang blessing ang Teach USA. Totoo po yun. Kasi talagang lahat ng stress. Pero sabi ko ganun, blessed na blessed pa rin Tumaba na ako. kasi siya. Kasi andito na ako. Kaya sabi ko ganun pa. Bubutihin ko, walang regret. Tapos ang ganda pa ng school na napasukan ko. Yung support system, napakaganda. Walang pagsisisi sa lahat ng nandito. Kaya sabi ko, kung gusto nyo mag-apply sa America, madami akong friends na nagtatanong, sabi ko, I will send the link ng Teach USA, then go apply. Me But too. make sure, Sa amin yes po, din. make sure na decided ka. Na walang doubt sa isip ko. Kasi pag may doubt ka, hindi mo siya magagampanan ng mabuti. Kasi po dapat 101% sure na gusto mo talaga. Kasi marami Para kayang nag-apply maganda ang dito. magiging kalabasan ng application. Daling magturo dito sa sa US kasi ang paperwork's less. Pero kailangan talaga you are emotionally, mentally, and spiritually prepared. Tsaka andyan Financially. at tsaka andyan naman yung Teach USA, ito na nga Teach USA na mag-guide sa'yo kung paano mo lalabanan ang lahat ng iyong challenges sa buhay. Pero wag mong kakalimutan kung may pamilya ka, wag mong kakalimutan. Kasi iyon ang napaka-importante. Ang pamilya mo nga iwanan sa Pilipinas. Well, kung ikaw naman ay single, okay lang. Yan yung mo. At goal talaga sa'yo ni Lord. Kaya ka napapunta dito. Welcome to America. Yeah. Bye!